May nagsasalita at sinasabi nito na last na yon, tapos na nila ma-clear ang last one. Sinasabi ni Tobin na hindi niya akalain na hindi magiging madali ito, at hindi niya akalain na gagamitin nila ang lahat ng kanilang mga potion. Sinasabi ni Vantner na isang himala ang nagawa nila na ipagtanggol laban sa napakaraming kalaban nang walang suporta ng mga sundalo. Sinasabi ni Faker na hindi ito milagro, pareho sila Piaro at Asmafel na nakapatay ng hindi bababa sa 250 bawat isa. Pero ang nakakagulat ay si Asmafel, hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas siya. Iba siya, sinasabi ni Toon na gaya ng inaasahan ng mga adik sa PvP. Nag-iwan sila ng maraming mamahaling bagay, sa tingin niya ay matatapos nila ng kaunti ang mga blueprint para sa mga item. Sinasabi ni Ibellen na ang mga tao na nagmula sa Silver Knights ay dahan-daang lumalago, kaya dapat silang magbenta ng ilang bagay sa murang halaga. Malungkot na sinasabi ni Jeshuka na ngunit dahil sa biglaang pagsalakay, maraming miyembro ng Water Clan ang namatay. Sinasabi ni Katz na mga NPC lang sila, tumigil na siya sa pagsasalita na parang napakalaking bagay. Di ba Guildmaster siya dati? Sinasabi ni Jeshuka na habang nananatili siya sa tabi ni Grid, marirealize niya ito. Mayroon silang limitadong oras, tulad nila sa labas ng mundo. Ang mga NPC sa Satisfy ay hindi na makakabalik pagkatapos mamatay. Nagpapasalamat si Gulong at sinasabi nito na malaki ang utang na loob ng Siren sa inyong lahat. Humihingi ng paumanhin si Jeshuka at sinasabi nito kay Prince Gulong na ikinalulungkot niya ang lahat ng nawala. Dapat mas maaga silang dumating, sinasabi ni Gulong na ang Diyos ng Karagatan ay humanga sa kanilang tulong, kaya lang natapos ang mga bagay sa ganito, hihingi siya ng tulong sa hari, sabay silang pumunta sa palasyo. Sinasabi ng system na nagsasabi na ang Hidden Chain Quest ng Water Clan King's Rage Hidden ay natapos na-update na ang impormasyon ni Knight Jude, na-update na ang impormasyon ng iyong Summon a Sword Demon na si Iarut, name, Jude. Age, 30, gender, male, species, human, job, grades Knight. Level, 303, pagkakaroon ng karanasan sa pakikipaglaban sa isang malakas na kalaban, ang kanyang katawan ay lumampas sa mga limitasyon nito. Ang kanyang pinakamataas na dami ng strength, health, at agility ay tumaas, 1 hanggang 20, para tumaas ang kanyang maximum stats. Kailangan niyang manalo laban sa isang kalaban na kinikilala niya bilang isang kalaban. Skills, Advanced Sword Mastery Class A. Snatch the enemy's weapon and use it as a weapon Class S. Silence Class AA, I don't think at all Class SS. Sa isip-isip ni Greed na kahit medyo nakakadismaya pa rin ang katalinuhan niya. Marami siyang puwang para sa paglago. Kung patuloy niya siyang isasama, baka maging NPC pa siya. May inabot si Grid kay Jude at sinasabi nito na good job. Isuot niya ito. Name, Iarut, age, unknown. Gender, male, species, one-horned demon, title, Hell's Greatest Swordsman. Dumudobli ang kanyang atake habang gumagamit ng mga sword-type weapon. Ang pag-atake sa mga mahihinang punto ay ginagarantiyahan ang isang critical hit sa kanyang anyo ng demonyo. Ang kanyang evasion rate ay tumataas ng 50%. Skills, Swordsman's Ice Class SS. One Way of Life Class SS-, Sword Key Explosion Class S. Volcanic Burst Class SS, Hell Moon Cut Class SS, Sublime Sword Class SS+. Dahil sa pagkakaroon ng panalo laban sa isang malakas na kalaban, siya ay nabawi ang isang bahagi ng kanyang mga pandama. Parang pagkatapos ng ilang laban, tuluyan na niyang mababawi ang kakayahan niya. 1 hanggang 10, tumataas lamang ang bilang kapag nanalo siya laban sa isang kalaban na kinikilala niyang kalaban. Ang lahi ng demonyong may isang sungay ay madalas na itinuturing na mga demonyong mababa ang ranggo. Ngunit dahil sa hindi pagsuko at pagsasanay ng husto, nagawa niyang maging pinakamalakas na swordman sa impyerno. Ngunit hindi niya nalampasan ang mga limitasyon ng kanyang lahi at natalo sa pakikipaglaban sa dakilang demonyong na si Zepar at namatay. Pagkatapos noon, dahil sa pagiging isinumpa, ang kanyang kaluluwa ay ikinulong sa loob ng isang magic sword. Sa isip-isip ni Iarut na isang araw lang siya makakalabas sa loob ng 10 minuto. Grabe naman yan, sa isip-isip ni Grid na ang limitasyon ng kanyang lahi. Hindi niya akalain na naiintindihan niya kung bakit siya naging aggressive. Sinasabi ni Grid na sa susunod na lang, Iarut, hahatulan niya rin siya. Sinasabi ng system na medyo positive ang opinion niya tungkol kay Grid. Sinasabi ni Iarut na ang mga sword ay mga bagay na isinilang upang mag-cut. Kung nag-aalala siya, tanggalin niya ang kanyang pulso. Sinasabi ni Grid na okay, kung gayon,
Pag-usapan nila kung paano nila kukunin ang mga bagay mula ngayon. King Maxong, King, nagdala siya ng Siren Benefactor. Nagulat naman dito si Paong nung nakita niya na paparating na sila Gulong, at sakto naman dumating sila Gulong at nagulat din sila at sinasabi ni Gulong na nakikiusap siya na kilalanin ang kanilang mga gawa. Napatigil si Gulong sa nakita nito. Nakita ni Grid ang mga gulat na mga kasama niya at sinasabi nito kay Jishuka na naayos na ba ang sitwasyon sa labas, lalabas na sana siya at tutulungan silang lahat. Sumisigaw at tinatanong nito ang kanyang ama kung ano ang ginagawa niya. Hindi naman makapaniwala si Jishuka na nagawa ni Grid na paluhudin ang king ng Siren. Napapatanong ito kung ano ang nangyayari. Sumisigaw at sinasabi ni Gulong na tumahimik siya. Sekreto niyang pinuntirya ang trono, hindi niya dapat inaasahan ang mga katwiran mula sa mga hayop. Sinasabi ni Paong na tumahimik siya Gulong, nagkakamali siya sa sitwasyon na ito. Napatahimik naman dito si Gulong at napatingin kay Gulong at binabanggit nito ang pangalang nito. At batid ni Gulong na tignan niya ang mga mata ng kanilang ama. Pagkaalis ni Oh-hong, nakatitig na ba siya sa kahit ano o kahit kanino sa ganoong paraan? Halos na-manage niya at nailabas niya lahat ng galit niya at tuluyan na naka-recover. Tinatanong ni Maxong kung bakit, hindi naman alam ni Grid kung ano ang ibig sabihin niya. Tinatanong ni Maxong na hindi niya ba itinaya ang kanyang buhay para iligtas ang isang subordinate? Hindi niya ba pinupuntirya ang trono niya? Mas mahalaga ba siya kaysa sa katayuan ng hari? Sinasabi ni Grid na yun ba, may utang na loob kasi siya. Hindi nagtagal nag-matured na siya. Ang lalaking ito ang kanyang unang knight. Sinusubukan lang niyang gawin ang lahat para iligtas siya. Bagamat dahil sa pagmamadali ng sitwasyon, gumagalaw ng kusa ang katawan niya. Ang mga tao dito ang unang nakakilala sa kanya, at sa tuwing nagkakamali siya, itinatama nila siya. Napanood nila kung paano sumalpok ang kanyang ulo sa maraming pader hanggang sa wakas ay na-realize niya kung ano ang mahalaga. Kaibigan niya sila. Tinuturuan nila siya sa pamamagitan ng paniniwala sa kanya at pagsunod sa kanya. Utang niya sa lahat ng nandito, kaya naman niligtas niya siya. Part of the reason kung bakit siya naging guild master ay para bayaran ang utang niya sa mga taong ito. Para sa kanya, ang isang leader ay dapat na isang taong may kakayahang magbayad ng mga utang ng tiwala. Di ba may utang din siya sa mga mamamayan niya? Mayroon din siyang anak, kaya ang kanyang galit ay may bigat na hindi niya maisip. Ngunit ang pag-upo sa kanyang upuan, at hindi man lang tumitingin sa mga taong ipinagkatiwala ang kanilang sarili sa kanya ay isang ganap na ibang problema. Kung sobrang malungkot siya, bumaba siya. Kung hindi niya gagawin yun, ipaubaya niya sa kanya ang kaharian. Isipin niya ang mga utang niya sa kanila. Sa pamamagitan nito, makikita niya kung sino ang sumusuporta sa kanya. Biglang lumuhad si Paong at sinasabi nito na ama, mayroon siyang isang bagay na dapat niyang ipagtapat. Gagampanan niya ang trabahong protektahan ng Siren at tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan nito. Kaya, pakiusap, pagtagumpayan ang kanyang kalungkutan at hawakan ang kanyang sarili. Para sa kapakanan ng iba, tinatanong ni Maxong na ang pangalan niya ay Grid, tama ba? Narinig niya kay Euphemina na siya ang Lord ng Riden. Ang pakikipag-usap tungkol sa utang sa kanya, na ipinanganak sa autoridad, ay hindi tama. Ang paghiram sa mga sakim na tao sa labas ng mundo ay hindi tinatanggap. Gayunpaman, hindi niya maakay ang kanyang mga mamamayan sa labas dahil sa mga usapin ng royal family. At kung hindi niya maibsan ang galit ni Oh-hong, hindi siya makaka-move on. Para maprotektahan, kailangan nating magbago, ngunit dapat din nila tiyakin na may mga bagay na mananatiling pareho. Ito ang mga bagay na hindi madali para sa Siren, daan-daang taon na sila nag-iisa. Sa isip-isip ni Grid na gumagaling na ang mga sugat niya. Sinasabi ni Maxong na kung may taong kayang gawin ito, marahil ito ay isang tao, sa kabila ng pagiging isang tao, ay maaaring mamuno sa mga demonic monster at demon. At sa kabila ng pagkakaroon ng kailangan para maging hari, mas inuuna pa ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Kung kailangan nilang humiram ng kamay ng isang tao, gusto niya munang kunin ang kamay niya, pakiusap, turuan at pamunuan ang Siren mula sa harapan. Ang araw na kanyang potensyal ay pinakawalan, dapat balang araw bayaran din ng Empress ang kanyang mga krimen, susundan ng Siren si King Grid. Ang kahangahangang tanawin ng hari ng isang uri ng species na nanunumpa ng katapatan kay Grid. Isa na naman itong senyales na gumawa ng panibagong hakbang si Grid tungo sa pagtatayo ng kanyang kaharian. Sa isip-isip ni Lowell na isang kaharian sa ilalim ng dagat na may mga taong walang muwang. Hindi magiging problema ang pamamahala sa kanila,
hindi niya maaaring hilingin ang anumang mas mahusay. Hindi niya akalain na kaya niyang gawin ang mga bagay na maging ganito. Dahil sa kanyang ebolusyon, ang mundo ay nagtitipon sa paligid niya. Sinasabi ni Greed na iwan niya na sa kanya ang lahat. Ipapakita niya sa kanya ang isa pang bahagi ng mundo sa labas. Nang umayos na ang alikabok, sa pamumuno ni Lowell, sarado na ang alyansa ng Overgeared at Siren. Ang mga palitan ay gagawin sa lahat ng uri ng larangan, mula sa militaristiko hanggang sa pang-ekonomiya. Sa loob ng 2 taon, ang Overgeared ay magbibigay sa Siren ng 100,000 ginto, at bilang kapalit, tatanggap ng 20% ng mga kita na nabuo ng Siren. Sa kaso ng mga emergency, ang puwersang militar ng Siren ay ilalagay sa ilalim ng utos ng Overgeared. At kapag naging hari na si Greed, magiging bahagi na ng teritoryo ng Overgeared ang Siren. Ang top 7 guilds ay halos walang kahit isang teritoryo. Ngunit ang Overgeared ay mayroon ng 3 teritoryo, at ginawa ang unang hakbang sa pag-absorb ng isang bansa. Kahit maraming masayang kasaysayan ang nangyari, natapos ang mga bagay sa pinakamahusay na posibleng paraan para sa Overgeared. Ito ay pasasalamat sa kanyang lakas. Matapos marinig ang tungkol sa alyansang ito, sumili ang ngiti sa mga Overgeared member. Ngunit sa ilan sa mga nasa labas, ang balitang ito ay nagdulot ng takot. Sa isang kuweba may nagsasalita at sinasabi nito na maraming miyembro ang umalis dahil sa takot sa Overgeared. Sa hindi malamang dahilan, sumisigaw at sinasabi ni Black na lahat ng ito ay dahil sa isang baliw na magsasaka na lumitaw nang wala sa oras. Kung magkasama sila, hindi sana mangyayari yun, sinasabi ni White na tama yan. Wala siyang pakialam kung magkano ang kailangan niyang bayaran, Master. Bigyan niya lang siya ng sapat na tao para makaganti siya sa kanila. Sinasabi ng lalaki na lahat sila ay naghahanap ng individual na kita. Hindi sila nagtutulungan, gayon din, nakalimutan niya ba ang tungkol sa panuntunan ng hindi paggawa ng mga bagay na may mataas na posibilidad ng pagkabigo? Makikita na nadismaya si White sa narinig nito at batid pa ng lalaki na huminahon sila. Lahat ng bagay ay may katapusan, kasama na ang paglago ng Overgeared. Ang araw ng legendary farmer na yun ay maliwanag, pero malapit na itong dumilim. At ang isang puno na tumigil sa paglaki ay maaari lamang putulin at alisin. Sa isip-isip ni White na sila ang magiging panggatong sa plano ng kanyang master. May napansin si Black at tinatanong nito kung saan napunta ang pantalon niya. Sumisigaw at pinapatahimik naman ito ni White. Sa Siren, sinasabi ni Piaro na Lord, kunin niya ito. Tinatanong ni Greed kay Piaro kung nakakuha ba siya ng item. Isa itong pants, sinasabi ni Piaro na isang bagay na nakuha niya pagkatapos patayin ang babaeng nakaputi ang buhok. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na isang item na galing kay White. Sa isip-isip ni Greed na ka-level daw siya ni Kraugle. Alam ni Piaro na magiging mahirap ang mga bagay-bagay kung hahayaan nila siyang malayang gumala, kaya naman pinatay niya ito gamit ang instant kill skill. Kung ito ay isang item na ibinagsak ng isang eksperto, malamang na hindi ito magiging isang normal. Gumamit si Greed ng appraisal. Sinasabi ng system na hindi mo lubos na appraise ang mga kakayahan nito. Kruger's Pants. Rating, Legendary, Set, Durability, Infinite, Defense, 430. Binabawasan ang pinsalang natanggap ng 40%, tataas ng 10% ang agility. Tataas ng 40% ang kakayahan sa pagtalon, lahat ng lower body skills ay tataas ng 20%. Set Effect, Unknown, isang obra maestra na nilikha ng maalamat na tailor, si Kruger. Ipinagmamalaki nito ang walang limitasyong kakayahang umangkop at hindi mapunit, anuman ang mangyari. Hindi makapaniwala si Greed at sa isip-isip nito na isang 40% na pagbaba sa lahat ng pinsala, nang walang type restrictions. At ito ay walang fixed value, lahat sila batay sa percentage. Kung tungkol sa stealth equipment, ang invisibility cape ng Kruger ang pinakasikat. Isa siyang tailor na aktibo 200 taon na ang nakakaraan. Yung nagbigay ng pahiwatig sa kanya kung paano gumawa ng hoodie. Isang item na hindi masusuri, walang katapusang durability, at ang pangalan ng tailor ay nasa pangalan ng item. Ang mga pantalong ito ay tiyak na ginawa gamit ang tela, na nilikha ni Kruger. Hindi niya akalain na makakakuha siya ng isang maalamat na piraso sa isang lugar na tulad nito. Nakakuyong ang mga mata ni Greed at sinasabi nito na although nakakabilib ito, medyo nakakadismaya yung defense niya para magamit niya. Kung kasing galing niya lang si Kraugle sa pagkontrol, ginamit niya na agad ito.
Sa isip-isip ni Grid na ang may agility at depensa bilang core stats ay si Jessica, Faker, at Regis. Sa halip na ipaglaban nila ito, dapat siyang pumili ng isa at ibigay ito. Ginagamit ni Regis ang Azores Fighting Spirit bilang mapagkukunan para sa kanyang ultimate, kaya hindi ito magiging kasing epektibo. Isinasaalang-alang ng Fighting Spirit ang pinsalang natamo sa magkabilang panig, kaya kung masyadong tumaas ang kanyang depensa, bababa ang bilang ng beses na magagamit niya ang kanyang ultimate. Si Jessica lang ang gumagamit sa ibabang parte ng katawan niya. Ito ang sipa niya, kaya sobra na ito sa kanya. Ito ay pinakaangkop kay Faker dahil ang agility ay mahalaga para sa mga layunin ng pag-iwas at pag-atake. Sinasabi ni Piaro kung natapos na ba siyang mag-ayos ng mga bagay. May isang bagay siyang nais itanong sa kanya, aking Panginoon. Sinasabi ni Grid na oo naman, ano ba yun? Nagbigay-pugay si Piaro at sinasabi nito na para makatulong sa pagbuo ng lugar na ito, gusto niyang subukan ang pagsasaka dito. Nakikiusap siya na payagan niya siyang manatili sa Siren. Nagulat naman sila Grid at si Lowell at sinasabi ni Lowell na ano. Ngunit buhangin at tubig lang ang nasa paligid, imposible ang pagsasaka. Sinasabi ni Piaro na ang pagdami ng pagkain ay makikinabang lamang sa kanilang Panginoon. Sinasabi ni Lowell na my lord, si Piaro ay isang taong hindi mapapalitan. Labis na maaapektuhan ang mga depensa ng Siren. Sinasabi ni Grid na, ang mahirap lang ay mas malamang na gusto niyang gawin ito. Okay, maghihintay siya ng mga resulta. Sinasabi ni Piaro na gaya ng inaasahan, naiintindihan niya siya, my lord. Ang pagsasaka ang pinagmumula ng lahat, patutunayan niya ang karagatang ito ay walang limitasyon. Sumisigaw at galit na galit si Lowell at binabanggit nito ang pangalang ni Grid. Sinasabi ni Grid na walang paraan na mapipigilan niya ang isang tao na nanginginig sa pag-iisip ng isang walang laman na kapirasong lupa na hindi ginagamit para sa pagsasaka. Biglang nagseryoso si Grid at sinasabi nito na huwag siyang mag-alala. May isang taong ganap na kayang punan ang lugar ni Piaro. Tapos puro sundalo lang ang meron sila. Napalingon naman si Piaro kay Asmaphel at sinasabi nito na si Asmaphel ay magiging mas matatag na pader kaysa sa dati. Ngunit dahil ang kanyang katapatan ay palaging kasama ng Panginoon, agad niyang ihuhulog ang anumang maaaring gawin niya kung kailangan niya siya. Nalungkot naman dito si Asmaphel sa sinabi ni Grid, at sa isip-isip nito na isang sundalo lang siya. Gaya ng inaasahan, hindi pa rin siya lubos na pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Ngunit hindi niya maaaring hayaang pabagalin siya nito. Lahat ng ito ay dahil sa sariling pagkukulang niya. Kahit anong titulo niya, patutunayan niya ang kanyang halaga sa pamamagitan ng kanyang blade. Siya si Asmaphel, hindi niya siya pababayaan, Piaro. Ito ang sandaling nag-trigger ang kanyang katangian na determination of the number 2. At ito ang araw kung kailan isinilang ang Mere Soldier's Legend, na magpapagulat sa buong mundo. Tinatanong ni Maxong kung aalis na ba siya ngayon? Magdarasal siya para samahan siya ng proteksyon ng Diyos ng Karagatan. Sinasabi ni Euphemina na sisiguraduhin niya na magpapadala siya ng magandang balita, King Maxong. Nagkatinginan sila Euphemina at Maxong at binabanggit nila ang kanilang mga pangalan. At sinasabi ni Euphemina na lahat sila malamang ay hinding-hindi makakalimutan ng prinsesa. Pagkatapos ng lahat, siya ay namamalagi sa pinakamalalim na bahagi ng puso ng hari. Kahit gawin niya ang lahat para labanan, malamang iiyak siya paminsan-minsan. Subukan niyang pigilan ang mga luhang yun at ibigay sa kanya. Sa mga luha ng hari na puno ng pagmamahal niya kay Ohong sa kanyang espada, sigurado siyang makakapagligtas ito ng mas maraming buhay. Sinasabi ni Maxong na tulad ng kanyang mga kwento sa paglalakbay na naging malaking kaginhawaan para sa kanya. Kung ang mga luhang yun ay sasama sa kanya, kung gayon ay parabang si Ohong ay maglalakbay kasama silang lahat. Umalis na sila at gumamit na sila ng mass teleport. Sa kaharian sa ilalim ng dagat, ang mga bakas ng Overgeared ay naiwan. Ang labanan para sa Siren, kung tawagin, ay naganap pagkatapos ng international competition. Ang mga bakas na natitira mula sa mga araw na ito ay nagsilang ng maraming alamat sa hinaharap. Tinignan pa ni Asmaphel ang teleportation at parang meron pa ito alanganin. Tinulak nito ni Piaro at sinasabi nito na umalis na siya at huwag na ito magdalawang isip, nagpaalam naman si Grid sa lahat, isa rin itong hamon na inihagis ng Overgeared sa mga bagong malalakas na tao na magpapakita sa lalong madaling panahon. Nag-iisip pa si Piaro kung ano ang gagawin nito sa tubig, hinawakan niya ito at sa isip-isip nito na nangako siya na tuturuan si Herent kung paano magtanim ng palay,
Well, I guess kailangan niyang gawin yun mag-isa ngayon.